Welcome to Nepal! Okay, here we go, Kathmandu. Dito pala pinanganak si Buddha. So, iscan natin passport natin. Ito, nag-Indian rupee ba to? So, I think, consider ko siyang i-book. Grabe, I really appreciate this country. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon, tayo po, nakita nyo naman sa title at nakita nyo din naman sa previous video, tayo po ay pupunta ngayon sa Nepal! And yes, andito tayo ngayon sa Mumbai kasi hindi na tayo manggagaling from Philippines na mag-layover sa Malaysia, ganyan, at pupunta na Nepal. Dahil from here sa Mumbai, didiretso na tayo sa Kathmandu, then we are going to stay there and explore the area for 1 week. And yes, 1 week lang. Kasi grabe, ang tagal ko na wala sa Pilipinas. Kailangan din natin umuwi, magpakita sa mga magulang natin at, kailangan nating mag-ayos-ayos ng mga gamit. Grabe, ang tagal na natin wala sa Pilipinas. So, ngayon guys, I'm so excited. This is our 11. Ay, hindi pala 11. 11 pala natin India. So, this is our 12th country. So, I'm so excited na explore to. To be honest, wala pa ako gaanong nare-research o napapanood na vlog about Nepal. And hindi pa ganoon kalala yung knowledge ko sa Nepal. Kaya if ever kung meron kayong suggestion, is mag-comment lang kayo down below. Baka mamaya magtagpo yung upload date nito. Tapos yung mismong Nepal trip natin. Kasi real time mo siya upload, okay? So far, wala namang kailangan requirements dahil visa on arrival tayo sa Nepal, okay? So sasabihin ko sa inyo yung mga fees, sasabihin ko dito sa inyo yung mga ATM withdrawal, sasabihin ko dito sa inyo kung paano mag-commute, syempre kung paano yung mga trip doon, kung paano tayo makakapunta sa hotel natin, okay? So abangan nyo na lang muna. And actually, medyo pagod-pagod ako ngayon kasi ngayon nga yung last day natin dito sa India. At sana panoorin nyo po ang whole travel series ko sa India. So nag-upload na po ako. Maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate, mga nakakapanood. Nakita ko po lahat ng mga comments nyo, nababasa ko po lahat yan. And if ever, kung kayo po ay lagi pong nanonood ng mga videos ko, feel free to follow me sa aking Instagram account. Ayan, ilalagay ko dyan sa screen. Diyan po, real time po ako dyan mag-update. At if ever, kung meron kayong gusto itanong sa akin, itanong nyo lang dyan. Sumasagot ako dyan. Kapag busy ako, hindi ko kayo i-ignore. Ang sasagutin ko sa inyo is via voice message. O, diba? Mas okay yun. Para mas madali. Okay? So, ito po yung tsura ng Mumbai International Airport. Malapit na yung flight natin. And ang airline po natin ngayon ay Indigo. Okay? So, I'm so excited. Ayan. Ito ang ating boarding pass. Indigo, De Guzman, Paul I-1R. Tapos, from Mumbai to Kathmandu. Ayan. So, ito po ang ating seat. And ayan, diba? Let's go! Share ko lang sa inyo konting fun fact. Doon po sa Nepal, doon po matatagpuan yung mismo Mount Everest. And sa flights from dito sa Mumbai to Kathmandu, may possibility atang makita yung mismo Mount Everest. Though hindi ko alam kung saang side. Kung sa left side ba tayo dapat uupo o sa right side. Hindi ko na na-research yung part na yun. At kung meron man, hindi ko na kaya guys! Masyado nang mahal yung expenses natin sa India saka sa Nepal. So, sa dulo po ng video na to, sasabihin ko po kung magkano ang aking nagastos sa India and Nepal combined. Okay? Kasi one trip siya eh. So, para mas mabuti na pagsasabayin ko na lang siya, okay? Para at least alam nyo, di ba? Yan ang gusto nyo. Di ba gusto nyo yan? O, di ba? Okay yan. Okay, here we go. Kathmandu, let's go. Yan, natin nyo. Bomb to KTM. KTM. Hello. Yeah? Oh, very crowded. Doon, assign pala sa atin 21A. Hindi ko alam kung saan na siya. Sa mismong window ata. Yan, nag-alakad na tayo ngayon. And medyo matagal ang ating biyahe for today's video. Pero may kilang ng konti. Like 2 hours and something. So ilalagay ko na lang dito yung flight time from Mumbai to Kathmandu. Ayan, first time natin sasakay sa Indigo. Window seat. Sana naman makita natin yung Mount Everest. Kaya lang small chance lang daw yun pag hindi scenic flight. Okay guys, nandito na ako ngayon sa seat ko. Tingnan nyo. Alis na tayo. So, bye-bye. See you Nepal later. So guys, nakatulog ako. Like, ilang oras na ako nakatulog dito mismo. And alam nyo ba, nakita ko yung Himalayas. Or hindi ko alam kung yun mismo yung Mount Everest. Pero, nakita ko sa ulap. Parang hindi na ulap yung nakikita ko. Parang hindi na siya ulap. So, ilalagay ko dito. Ayan. Nakikita nyo? Ito. Lalagay ko dito sa screen yung itsura. Grabe! Like ngayon lang kasi yun. Nakabasa kasi ko ng mga article na kapag kada may flight ka going to Kathmandu, may possibility na may makikita ka na parang talagang matataas na mountain. Hindi ko alam kung Himalayas talaga yun. Himalayas or Mount Everest, di ko alam kung doon yun nakalagay. Natutuwa ako nung nakakita ko guys. Like, I don't know kung mako-confirm siya, pero at least, di ba? Ayan, tingnan nyo sa mga side. Ilalagay ko dito, ipa-plug ko. Grabe, nakakatuwa. Napakataas. Hindi ko nakakita ng gano'n sa ibang bansa. Like, yung mismong mas mataas pa sa ulap, yung mismong mga bundok, di ba? Tapos kitang-kita talaga yung pinaka parang tuktok talaga na nagyayelo. Ganong level. Though ngayon ala na siya, kanina meron, pero ngayon ala na.
Ang galing. Sige, yun. Bye-bye. Unang tungtong. Okay guys, nakatungtong na tayo dito sa Nepal. Ayan yung ating plane. Tribhuvan. Lalabas na tayo. Let's go. Ito. So, Nepal. The birthplace of Lord Buddha. Ah, dito pala pinanganak si Buddha. Ayun o, tignan nyo. Nepal, the birthplace of Lord Buddha. Ayun o, Nepal, the birthplace of Lord Buddha. Nakakatuwa naman guys. Dito pala pinanganak si Buddha. Okay, so ngayon, tara na dito. Ano na tayo. Visa on arrival tayo dito. So, kailangan natin magbayad. Ah, may machine. Ito. Ah, ito. O, tignan nyo. On arrival visa application. So, tourist visa tayo. Ano ba yung mga iba? O, tourist tayo. Proceed. Ah, scan your passport. Wait lang. So, scan natin passport natin. Lagay natin dyan. Ayan. And, proceed. Paano? Tayaw. May mga machine dito na nakalagay, welcome to Nepal and Nepal Immigration. And so far, kapag kasi dito, hindi na kayo magbabayad ng picture-picture. Usually kasi dapat yung dapat magdala kayo ng 2x2 picture. Pero dito, may camera na yung mismo machine. So, tipid tips yan. Tipid tips. At kung kayo, same kayo sa akin na Philippine passport holders kayo, is kailangan kayo maganito. So, itatype lang yung mga occupation, mga address in the Philippines, mga ganyan. Pero, tinatype na lang niya, yung mismong Philippines lang. Ganun. So, tinutulungan na tayo ni ate. Is this the immigration? No more part? No, this is just your visa. Sticker visa? Yeah. Ah, okay. No. You have to just apply here, pay over there, and you will get a sticker over there. Okay. How much usually is it? How many days? 15 only. $15, $30. $30. Yeah. Okay. Kailangan may $30 kayo. And there you cannot click the picture. On that one? Yeah. You cannot click the Picture there. Okay. No. It's okay. I'm just teaching Filipinos how to go here in Nepal. Yeah, that's very cool. Yeah. You just came from India, right? Yeah. Okay. From Mumbai. You have YouTube. Yeah. Are you YouTuber? Yeah, YouTuber from the Philippines. Nice. Nakalagpas na tayo sa immigration. Formal ko na pong ina-anunsyo na officially we're here sa ating 12th country sa Nepal. Hindi ako makapag-ingay. Baka sabihin ng mga tao, napaka-ingay ko. Itatahimik nila. Very opposite dun sa nagpunta tayo sa India na maiingay. Dito matahimik. Ayan, ito yung makikita nyo. So, pagbaba nyo doon sa mismong escalator, ito yung dadaanan nyo. Ayan. Daan-daan lang. Iniisip kong bumili ng SIM card. Bakit? Dahil meron ditong parang mga Grab, meron ditong mga parang Uber, pero kailangan mo ng Nepal SIM card. Ito yung ginagamit nila dito, Pataw. Yan. Tapos yung isa naman is ito. Nakalimutan ko, pero ito ilalagay ko dito yung screenshot. Grabe guys. Kailangan ng Nepal SIM card or Bangladesh. Wala akong ganun. So iniisip ko, ganun ang mga gusto kong gawin. Yung tipong doon ako mag-a-avail. Yan. So after nyo dun sa immigration sa taas, bababa kayo dito. Then pagbaba nyo, ito na. Baggage counter area na to. So, baggage counter? Baggage belt area. Hintayin na natin yung mismong dala natin. So ayan, usually, baggage landed, Mumbai, belt 2. O, diba? Tignan natin yung maleta natin. Though iniisip ko kung magkano i-withdraw ko. Tapos kung after natin mag-withdraw, kung bibili pa tayo ng SIM card, depende. Pero tingin ko bibili ko kung mura lang naman, diba? Gusto ko kasing mag-register doon sa mismong nila. Sa mismong parang Uber or Grab. Kasi gusto ko yun yung gagamitin ko para hindi ako na i-scam. Kasi we need to be aware of that. Kasi may mga napapanood akong vlogs na tinataasan yung presyo, ganyan. So, might as well, doon na tayo sa mismong safe. Sasabihin ko naman sa inyo kung magkano yung SIM card. Pero meron pa rin akong pocket wifi, di ba? Yung ginamit ko sa India, ginagamit ko pa rin dito. Ayan na yung maleta natin. Let's go. Ay. Let's go. Mag-exit na tayo. Pero for now, ang kailangan nating hanapin ay ang ATM. Machine. ATM pala bago ka mismo lumabas sa mismong customs. So, ito. Global IME. Tas NMB. Doon tayo sa NMB kasi doon sila lahat eh. Ayan, so nakapag-withdraw na tayo. Mag-charge ng 600 sa pera nila yung parang processing fee or accessing fee, okay? Ang withdraw nating pocket money muna dito is 25,000 sa pera nila. Kasi madaming option. Ayan, ito ang pera natin. Wow, para lang siya US dollar. Ayan o. Ay, bakit may available balance ko negative? So, saktong-sakto lang yung laman ng aking ATM? Big guys, ang masasabi ko lang, grabe yung laman ng ating wallet ngayon. United Nations, iba't ibang pera. Ayan, paglabas nyo doon, meron kayong makikitang ganito. Ito yung prepaid taxi service. Merong Yeti Money Exchange. Ayan. Tapos itong mismong SIM card. So, bumili tayo ng SIM card nila. Though, hindi natin alam kung magkano. Sana may presyo dyan. Syunga-syunga. Ayun na pala. Nakalagay na pala dito. So, 50 gig plus 10 gig free social data. Unlimited. Ayan, something. So, parang feeling ko ito tayo. 999 na lang. Diba? No bill shop. Ganun.
Ito pala, meron pala dito. Okay, so feeling ko avail na lang natin is yung 7 days, 12 gig data. Only this, number 1? Number 1, number 2, number 3, number 1? Number 1. Yeah, 7 days lang naman tayo. Hindi natin pwede yung 28 days. Ito guys ang presyo. Ayan. Kita nyo, yung NTR yung price. So, i-check nyo na lang. Kailangan ko lang yung 7 days, 12 gig, malaki na yun. Meron naman tayong packet wifi. Ayan. Meron silang pa picture palang ganap dito. Okay, fill up the form. Parang mura lang ang SIM card nila. 400 sa pera nila yung SIM card. So yung conversion dito, NTR to PHP. Ayan yung conversion. Diba? Mura lang. Just in case kung gusto nyo malaman yung presyo, again, ipa-plug ko dito yung yung mismong mga prices. I-post nyo na lang para meron kayong mga reference. Ang pinaka-total na babayaran natin, 550. 400 yung mismong data, 100 yung SIM, plus 50 yung picture. Thank you so much. Let's go na, lalabas na tayo. I'm so happy. Ay, ang ganda ha. Tignan yung itsura Ganito yung itsura ng labasan dito. May money exchange dyan. Ayan, may money exchange. Ito ipapa-money exchange ko na yung natitira kong Indian rupee kasi medyo matagal naman bago tayo babalik sa India Kaya papapalit ko na lang muna sa pera nila. Ayan, tignan nyo guys. Welcome to Nepal! Lumabas na tayo. Bakit bang init ng mga aircon dito? Alam nyo yung aircon nila, naka 34, di ba 17 yun? Grabe, meron pa palang mas below sa 27. I mean, mas mainit sa 27 o 20 something. Totoo, ang init talaga dito, walang lamig. Ayan, natigan nyo. Nakikita nyo, 32 naman tong side na to. Diyos ko Lord, hindi man lang gawing 14, hindi man lang gawing 16 o 17. Baka Fahrenheit. O hindi din. Ewan ko, ayoko na mag-isip. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung mga dadaaran nyo. Maganda-ganda naman pala siya, guys. Kala ko nung una luma-luma Tapos dito daw sa labas, dito tumatanggap nung Indonesian tuloy, Indian rupee. Kasi yung mga money exchange doon, hindi sila tumatanggap ng Indian rupee. Napakasama nyo naman. Grabe naman ang mga badlang people at dabber cuts dyan. Uy, bilihan ng alak. Pero di tayo nag-aalak, kaya X yan. Ito, nag-Indian rupee pa to. Tapos ayan, di ba? We pay taxi, mga ganap-ganap dyan. Pero tayo, hindi na tayo magaganon. Or, i-calculate ko nga sa pera natin kung magkano yung Indonesia na naman, yung Indian rupee natin. Tapos kapag maliit lang siya, hindi ko na siya papapalit. Baka kasi bumalik pa tayo ng India soon. So, sa pera natin is pala siya, 1,900 pesos. So, yung 2,750 na Indian rupee ko, yun ang presyo. So, hindi ko na papapalit. Medyo maliit lang pala. Pwede pa natin yung pakinabangan susunod, diba? Tapos, share ko lang sa inyo, yung hotel natin, may free pick-up, may airport pick-up na libre. O, diba? Budget hotel tayo ngayon. At the same time, may free pick-up siya. So, hindi na tayo magtatanong-tanong dyan ng mga taxi. Kaya ako napansin nyo, hindi ako nag-prepaid taxi or kung ano pa man kasi libre po to. Like, ang mura ng hotel natin, at the same time, maganda yung reviews, at the same time, may free airport pick-up. Tayo, saan kaya natin siya makikita? Wala namang card na nakalagay. Maganda pala tong activity na to. Tignan nyo yung may cable car na ganyan. Nakita ko yung sa Klook So, I think, consider ko siyang i-book. Ayoko kasing i-DIY yan, guys. Baka mawala ako dito. Hindi ko to comfort zone or aaralin ko pa ng flight. Hanapin na natin dito yung ating tour something. Wala Wala akong nakikitang color green na may hawak. Wala siya dito. Ito yung itsura ng labas. Ayan, as you can see. Ayun! Ayan, Paul Ivan de Guzman. Ito si Kuya. Di ba nakalagay yung pangalan natin? Ayan guys. Grabe, naka-zoom pala sa mukha ko. Di ba sabi kasi doon sa mismong hotel, color green daw. Naghahanap tuloy ako ng color green. Hindi pala color green. Grabe naman pala. Ang init naman pala dito. Kala ko ba dito yung Mount Everest? Bakit ang init? Ala ko nararamdamang lamig. Nepali? Yeah. Why? It's hot here. Huh? It's hot? Yes, hot. Not cold because Mount Everest? No? Evening time from morning until cold. Oh. Okay. But in Mount Everest, cold? Yeah. Iba rin yung trip ko magtanong Siyempre, malamig talaga sa Mount Everest. Yun ang pinakamataas na bundok sa buong mundo Oh, here's the van? Okay, thank you so much. Ayan sorry kayo. Watawat ng Nepal. Grabe pala dito. Bulagaan. Nung binuhat yung bag ko, nanghihina agad guys. Ng extra. Alam nyo na yon. VIP. Kala ko libre. Bulagaan pala. Iba palang tao yun. So, parang pang pick up lang yun sa akin. Okay lang. Walang problema. Is Oasis Kathmandu Hotel near here? Half an hour, sir. Okay. 20 minutes. Okay. Today is your holiday? Huh? Today is your holiday? Holiday. Weekend. Weekend. It's your Saturday holiday. Okay. Hindi kami nagkakaintindihan. No traffic. You Nepali? Yeah. Okay. Yung mga tanungan ko talaga, malamang taga dito sila. Galing ko rin Yung guys, medyo gulo-gulo na yung mga itsura ko. Alam nyo kung ano yung number 1 goal ko dito? Alam nyo kung ano? Hulaan nyo! Hindi nyo nahulaan. Ang number 1 goal ko dito ay maghanap ng Filipino restaurant, guys. Nakapag-research ako sa Google Maps nung nandun pa lang ako sa India. Sabing ganun, meron daw dito isa. Ay, grabe naman mag-drive to para naman kami nangangarera. So, meron ditong isang Filipino restaurant. Ang pangalan niya Cebu Fiesta. Pupuntahan natin yun kasi may sisig dun, guys.
Grabe, crave na talaga ako sa pork. Grabe, almost 2 weeks tayo doon sa India at lahat ng kinakain natin, kung hindi manok na puro KFC ganyan, puro mga vegetable naman. Grabe naman. Grabe talaga guys. Talagang crave na crave talaga ako. Kaya yun, maghahanap tayo dito ng pork. Maghahanap tayo dito ng beef. Maghahanap tayo dito ng kung ano-ano ng mga hindi pa natin nakakain. Though kasi parang street food nila. Same lang din sa atin sa Pilipinas. And tomorrow, rest day ko bukas. Naglaan ako ng rest day ko kasi araw-araw tayong kumakayod sa araw-araw tayong kumakayod dun sa India. Panoorin nyo nga pala yung aking India series. Ayan. By this time, naka-upload na po yan. So panoorin nyo ang buong playlist. Ayan. Napakagaganda ng mga ginawa ko dyan. Lahat ng nilusutan kong mga hidden spots, nilusutan ko para sa inyo. And yun, if ever, kung napanood nyo na ng buo lahat ng India vlogs ko, pwede ba kayo mag-comment dito? Done all India vlogs? If ever, kung napanood nyo lang ha. Pero kung hindi, okay lang naman. Hindi naman ako magtatampo sa inyo. Magdadamdam lang. Boy, joke lang. Okay, so yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na unang-una pong agenda ko dito bukas ng umaga, pagkagising ko, pumunta dun sa Filipino restaurant. You don't understand, guys. You don't understand. Pagka sunod-sunod kayong kumakain ng gulay, for sure naman na-understand nyo. OA lang talaga ako sa part na yun. Gets nyo yun? Kasi yung mga trip ko kasi guys, dikit-dikit siya. Gusto ko lang i-share sa inyo. Dikit-dikit talaga siya. Tapos, ang nangyayari, kunyari, parang 2 araw o 3 araw lang ako minsan sa Pilipinas. Tapos, nung 3 araw ko na yun, nasa Okada ko, di ba nakita nyo na na-upload ko ni Okada bago mag-India vlogs. O, ang kinain ko doon, Japanese food. Nagkagaling ko lang sa Japan nun. Ang kinain ko doon, Korean food. Hindi man lang ako nakakain ng mga adobo, sinigang, Bicol Express, sisig. Yan yung mga favorite kong Filipino food eh. Gusto ko naglalawad ako. Grabe. The Philippines. Yeah, Philippines. Many Filipino here? Yeah. Many Filipino. Yan. O, diba? Right inside, this is the biggest Hindu temple. This one? Yeah. Biggest Hindu temple? Yeah, called Pashupatinath temple. Oh, ganda. Biggest Hindu temple daw. Though wala akong nakikita yung parang tori-toring ganun. Nakakatuwa naman pala dito sa side. Tingnan nyo, para siyang Baguio. Yung mga vibe ng Baguio, parang ganun yung mga puno-puno. Pero mainit. Hindi siya malamig, ha? Don't expect. Ganda guys. Oh, tingnan nyo. Grabe, I really appreciate this country. Una pa lang, though ganun din naman sa India. Kaya lang ito kasi parang iba yung feels ko dito kasi ito yung parang super kind of blind visit, like buong country. Dati kasi parang isang lugar lang blind visit, kunyari ako sa ganung park, sa ganung area, ganun. Dito kasi whole, ang alam ko lang dito is yung parang area nila kung saan kini-cremate publicly, yun lang alam ko. Kaya mamayang gabi manonood pa ako ng vlog para kung ano yung mga pupuntahan, ganyan, and ang ganap, okay? So if ever kung meron kayong gusto i-suggest nyo sa baba. Pero by that time, for sure, ala na ako sa Nepal. Dahil super dami kong nagawang vlog sa India. So yun, sunod-sunod yun, everyday upload yun. And magiging helpful yan sa mga madlang people nating nanonood. Diba? So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Alam nyo, meron akong gustong gawin. Like, gusto ko lang mag-isip ng word na itatawag ko sa mga YouTube viewers. Diba merong mga madlang people, netizens, mga paa, kay Kong TV, yun ang kanya. Meron pang kung ano-ano, gets nyo yun? Iniisip ko kung ano yung sa atin eh. Kapatid, pagkapatid naman para namang Iglesia ni Cristo. Kapamilya para namang ABS-CBN. O kapuso, GMA naman yun. Diba? Kung meron kayong suggestion, mag-comment kayo sa baba. Yung related sa travel. Tapos gagawin natin siyang official para hindi ako guys ng guys. Gets nyo yun? Para hindi, ito guys, ganun. Ito netizens, diba? Magiging ganun kunyari. Yung parang hindi guys ako ng guys. Para meron tayong word. Sinasabi. Pagka naman fast talker, since fast talker ako, ito mga fast talkers, parang ang weird. Ang haba naman, diba? So, we need to invent. We need to think. Tulungan nyo ako guys. I-comment nyo sa comment section kung meron kayo naiisip. Okay guys, so ngayon, nandito na tayo ngayon sa hotel natin. Nakapag-check-in na tayo. Pero syempre again, separate po na vlog itong mismong hotel na to. At ngayon, magbibigay ako sa inyo ng aking summarization sa nangyari sa akin ngayong araw na to. At alam nyo, so far, yung pagpunta ko dito, very hassle-free, very smooth ang pangyari, very maganda. Yung tipong walang mga kung ano-ano mga salitaan, ganyan, tanong-tanong ng immigration, ganyan, wala po. So, ang nangyari is, ako kasi di man nagmula ako sa Mumbai, pero kayo, pwede naman magmula kayo na Malaysia to Nepal, ganyan, kung ano trip nyo, ganyan. Though, same lang din naman sa nangyari sa akin yung mangyari sa inyo, kasi Philippine passport holders din kayo. Kung hindi ko po alam. Tanungin nyo po sa inyong, or mag-research kayo, kung kunyari meron kayong US passport, or meron kayong Canadian passport, or kung ano pa man yung hawak nyong passport. Pero ako, sasabihin ko, is yung experience na ang passport ay Philippine passport, okay? At yung magiging experience. So, number 1 is wala kayong kailangan i-prepare, wala kayong kailangan ihanda, wala kayong kailangang sagutan online ahead of time, ganyan, kasi
ang Philippine passport po, o kayo mga Pilipino, tayong mga Pilipino, kapag ka nagpunta dito is visa on arrival. Like, pagdating dito, ayan, papasok, ganyan. Tapos may machine doon. May machine doon na kung saan doon kayo pupunta, fill outan nyo yung mismong form, tapos magpipicture kayo, ganyan. And may time na hindi na magpipicture kasi ako hindi ako pinicturean. Yung mga ibang napanood ko pinicturean. And merong tutulong sa inyo doon. Lalagay nyo lang doon. I-scan yung passport nyo, then may scan siya, tapos ilalagay lang yung address sa Philippines, ganyan. Pero sa akin, tinulungan ako, nilagay lang ng address Philippines. Ala ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, mga specific address na ganyan. So after nun, pipicturean nyo yung screen. Again, pipicturean nyo po yung screen nung nasa machine. Then kapag ka napicturean nyo yun, is magbabayad na kayo ng visa. Tapos sa visa, sa pagbabayad sa visa is ipapakita nyo yung picture na pinicturean nyo yung screen. So ilalagay ko dito. Ilalagay ko dito yung mismong area ng pipicturean. So yan po ang inyong ipapakita. And after nun, kapag ka magbabayad na kayo, is pupunta na kayo dun sa bayaran. Pwede kayo magbayad via Visa and Mastercard. So dito ilalagay ko dito yung surcharge or yung parang extra charges. Parang merong 1 USD na extra charges po. Nabubulol ako. Extra charges kapag ka kayo ay magbabayad via credit card. Okay? Kung Visa or Mastercard, pwede yan. Pwede po kayo magbayad via credit card. Ulit ko, okay? Tapos kapag ka naman po kayo po ay magbabayad po ng pera or cash, okay? So, acceptable na currencies ito. Ayan, ito po yung screenshot. Pwede kayong magbayad kung ang dala nyo Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, and tingnan nyo na lang mabuti. Pero ako, ang binayad ko po ay United States dollar. Ayan, USD. Yung nakalagay dyan. Kasi meron akong dollar na natitira pa. Kasi by this time, hindi ko pa siya na-upload kasi pinrioritize ko yung India, tapos itong Nepal. Nagpunta po kasi ako ng Cambodia. So, meron akong napakadaming dollar na mga barya-barya, mga $1, $5, $10, ganyan. So, meron akong $30 in total. At ang visa price po, kapag ka 15 days kayo mag-i-stay dito sa Nepal, ay $30. Okay? 15 days tourist visa. Ayan, lalagay ko dito sa screen. Ang halaga po niya is $30 USD. At conversion niya sa Pilipinas is andyan din. Okay? So, yun po ang inyong kailangan bayaran. Though, hindi ko alam kung magkano kapag ka mga Thai baht, ganyan. Kung magkano ang conversion nila. Okay? Ganun ang mga ganap-ganap. Tapos, after nun is, ano ba nangyari after nun? After nung mismong bayad na gano'n, nag-immigration. So, sa immigration, mabait naman ng mga immigration officer dito. Wala namang tinanong. Wala namang mga kung ano-anong mga conversation na nangyari, hiningi lang yung passport, tapos yung mismong parang voucher na nakapagbayad tayo, ganyan, then tatak na, ganyan na. Then after nun, okay na. Nakalusot na ako, bumaba na ako doon sa pinaka-floor na kung saan andun yung conveyor belt, yung kuhanan ng baggage. Tapos kapag nakuha na yung baggage, is ang mangyayari is after yung makuha yung baggage, lalabas na kayo sa customs. Pero bago kayo lumabas sa customs, may dalawa dong ATM na mismong machine. Dalawang bangko siya, pero doon ako sa pinipilahan. So, doon sa pinakita ko sa inyo sa previous vlog, previous clips, ayan, tignan nyo mabuti. Doon po ako nag-withdraw. So, nag-withdraw ako ng 25,000 rupees. 25,000 Nepal rupees. Okay, Nepalese rupees. So, ang presyo ng 25,000 sa Pilipinas is 11,005.02 pesos. Ewan ko lang kung ano yung updated na rate. So, yung updated na rate, ilalagay ko dito, okay? Pero yun po, via GCash card. GCash card lagi ang ginagamit kong pang withdraw para maging okay, di ba? Para maging, kunyari, baka mamaya ay malaki ang charge kapag sa ibang bangko. Kasi usually, guys, share ko lang sa inyo, kapag kayo po yung mag-abroad at mag-withdraw kayo, use GCash or GoTime. Yung dalawang card na yun. Yun, okay yun. Okay na okay. Maganda ang rate. Magandang conversion rate. Okay? So, ito. Tinitingnan ko yung text sa akin ng GCash. So, yung winidraw ko na 25,000 rupees, ang nabawas sa GCash account ko is 11,275.61 pesos. So, ayan. Very detalyado tayo dito sa parte na to. Okay? And after ko mag-withdraw, lumabas na ako sa customs. Tapos dun sa customs, tulad ng pinakita ko sa inyo, may makikita kayo doon money changer, prepaid taxi, tapos bilihan ng SIM card. At ako nga po ay bumili ng SIM card. Bakit ako bumili ng SIM card? Kasi yung ibang mga ride-hailing application dito kailangan ng Nepali na SIM card. Okay? So, ayan. Bumili ako ng SIM card. Ayan po ang SIM card na binili ko. So, ang presyo po ng binili kong SIM card na to ay 550 Nepalese rupees. So, 550 Nepalese rupees to. Hindi ako bumili sa Klook. Doon ako mismo sa
physical store bumili. So, ang presyo nito ay 550 rupees kasi ala akong picture. Kasi kapag wala kayong photo, may 50 rupees na charge. So, yun po ang charge. 50 rupees para sa picture. So, nagbayad ako ng 50. Tapos, yung mismong physical na SIM card na to, 100 rupees. So, 150 na agad yon. Plus, yung kinuha kong data package is 7 days yung validity niya, 2 gig. Ay, 12 gig. Tapos, may talk time siya na 399 minutes only for local. So, presyo nun is 400 rupees. Okay? So, ito yung mismong chart. Kung magtatagal kayo ng 28 days or kung gusto niyo na mas malaking data, pwede kayong bumili. Ayan, nandito po ang presyo. Ilalagay ko dito. Ayan, long exposure yan para makita nyo or i-post nyo na lang. Okay? Ayan, andito pa rin siya hanggang ngayon. Okay? So, yun. After nun, ang nangyari is bumaba na, ganyan, and ito. Nakikita nyo to? Nagpicture nga ako dito. Diba? Nag-selfie ako dyan sa side na yan. So, pagbaba po dyan, bababa pa kayo ng escalator. Then, sa pinakababa is, meron na naman itong mga money exchange, ganyan, o kung ano pa man ang mga gusto nyo makita. Then, meron na itong arrivals area ng mga nag-aantay kung sino yung mga pipick upin, ganyan. Ako po kasi, hindi ako nag-taxi, kaya hindi ko alam kung magkano ang taxi price. And kasi yung hotel na tinuluyan ko, which is ito, meron siyang free airport pick-up. O, diba, nakatipid na ako. Kasi may free airport pick-up tong hotel ko, kaya mas mabuti siya. And aside from that, is meron tong free buffet. So, iyon, papakita ko naman, ranas ko sa inyo ang tour next video, sa next episode na, okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog for today's video. Wait lang, bakit pa ba ako nagpapasalamat? Meron pa akong gustong sabihin sa inyo. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, maraming salamat sa panood ng aking mga videos dito sa India. Grabe yung pagtanggap na ginawa nyo. And by this time, is ala na ako sa India syempre. Pero grabe, babalik ako sa India talaga. At ito namang Nepal video natin. Syempre, nasa Nepal na nga tayo. Magpo-focus na tayo sa mga gusto nating puntahan dito. And so far, nakikita ko parang kaya kong ihambing yung Nepal, yung mga nakikita ko, na parang Baguio siya guys, pero medyo mainit. Hindi siya yung tipong lamig ng Baguio, pero parang Baguio yung nakikita ko sa Nepal. Ewan ko sa mata ko, yun ang nakikita ko. At kayo, kung pupunta kayo dito, huwag kayong mag-alala kasi visa on arrival tayo dito. Kahit di kayo mag-apply ng visa online, di kayo mag-apply ng visa sa embassy, pwede, dito kayo mag-apply. Mismo pagdating nyo dito, okay? Again, 30 USD po ang presyo. Also, kapag magbubook kayo ng tour sa Klook, you can use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. And so far, ay pwede nyo pong gamitin yan ng 5 times, okay? So please, make the most out of it. Gamitin nyo sa hotels para mas mabuti. Sa bawat book nyo ng hotel, gamitin yung code na yan. Or kung hindi naman sa tour, bahala na kayo kung saan yung trip gamitin, okay? Maraming salamat. Yun lang naman ang ating summarization ng first day natin dito sa Nepal at sa mga susunod na araw kasi 1 week tayo dito. Madami pa tayong gagawin, okay? Thank you guys again so much. Click like, mag-subscribe kayo kung di pa kayo subscribe, and also mag-comment kayo sa comment section kapag meron kayong gustong i-comment. At meron akong mga pinaka-comment sa inyo kanina. Guys, thank you so much. Again, yun lang. Thanks!